Marami talaga akong formula na iniiba. Kaya kung di nyo po siya matake, pasensya na po. This is just my opinion, okay? Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang Saturday morning sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Second vlog, bago tayo malis, papunta sa Santa Ana for one business vlog. I-advertise natin ang kanyang product. So malalaman nyo yan, bukas i-upload na natin. And after that, sa SM North tayo for one-on-one coaching natin. Magkasama pala sila sa kanilang business. Okay? Then after that, bibilihan tayo ng camera natin kasi magsiship na tayo finally from my cellphone to camera para medyo maganda na at mahabang memory. Okay? So dahil bibili na tayo dahil yumaman na po tayo sa YouTube. Joke lang po. Anyway, so ito binanggit ko, pinangako kanina, sabi ko iba-vlog ko to. Hindi mo na kailangan mag-save. Okay? Huwag kang mag-save para kayo yumaman. Di ba? Opposite. Dok, ano yan? Ano yung formula mo? Bakit ganun? Hindi ako magsisave pero yayaman ako. Yes. Kasi lahat ng nag-iipon ng pera, hindi mayaman. Okay? Lahat ng nag-ipon ng pera, pansinin nyo, nag-ipon sila. Pero after months, years, nabawasan, pinambili ng ganito, nangutang si ano, di ba? O yung mga nasa ibang bansa natin, mga OFW, anong nangyayari? 80%, di ba? So yung ipon nyo, nababawasan, di nadadagdagan. Then mamaya, isang araw nagising kayo, gusto na mag-retire, yung ipon mo, kalahati na lang pala, nawala na, di ba? So, ang formula ko ngayon kaiba, okay? Ibay natin formula natin. Sabi nga ni Jim Rohn, di ba? If you are doing the same thing every day for the next 5 years, you will have the same life. So, ibayin natin ang buhay mo for the next 5 years. Okay? So, yayaman ka, huwag ka na lang mag-ipon. Pag nag-ipon ka, hindi ka yayaman. Paano yun, di ba? So, eto, pakinggan nyo muna bago po kayo magalit sa akin, bago nyo ako i-message, i-bash dyan sa YouTube. Marami pa rin ganun eh. Huwag naman po sana kayo nagsasalita ng mga hindi magaganda sa comment section, okay? Nababasa ko po yan at may mga gabing nananakit ang dibdib ko. Okay? So, eto, kasi gusto ko pong baguhin kasi pag yung traditional way ginagawa natin, wala kang nangyayari sa buhay natin, di ba? Yung traditional way, mag-aaral tayo, magiging empleyado tayo, tapos magre-retire tayo, maraming sakit, kukunti ang nakukuha natin retirement. That's the traditional way. Kaya ngayon, iniiba ko po siya. Marami talaga akong formula na iniiba. Kaya kung di nyo po siya matake, pasensya na po. This is just my opinion, okay? Opinion ko lang naman po to. So, halimbawa, sinasabi, magtipid. Ako ayoko magtipid. Sige, kumain ka sa labas, mag-shopping ka. Pero, tiyakin mo lang na meron kang additional source of income. Isa pa sinasabi ko kay iba, kailangan bumili ka ng kotse. Hindi ba ibig sinasabi, huwag kang magkotse, gasto siya sa akin, hindi, bumili ka ng kotse mo. Ako nga po, I regret na late na akong bumili ng kotse ko na matic na dinadrive ko. Iba pala yung feeling, iba yung freedom na nagagawa niya, iba yung confidence na nagagawa niya sa'yo. So, just make sure, meron kang additional source of income. Diba? Biblical naman yan. Sabi, establish first the field before you build your house. So, itinuro sa atin sa Old Testament pa lang, na kailangan meron ka munang matatag na source. Field, ang field, matatag po yan. Diba? So, establish mo na yung field mo, establish mo yung source of income mo, then you build your house, then you buy the things na gusto mo. Kailangan meron ka munang source. Tingnan mo muna kung kaya ng source mo. Okay? Alright, so tuloy tayo. Hindi tayo nagagalit. I just want to emphasize thing na yung mga sinasabi ko naman po sa inyo ay may mga prinsipyo naman akong pinangahawakan and I'm not teaching the traditional way talaga po noon. And even being as a principal, as a manager, or sa leaders school namin, sa Dean of the Academic Affairs, ay non-traditional din po ako. So, I'm not the traditional principal na paninagagalit, di ba? From principal nga to vlogger, yung palang non-traditional na, di ba? Okay, so balik na tayo, mahaba na tayo. Pero, what I'm just trying to say po ay, you will hear from me ng mga hindi mo pa naririnig. Kaya wag po kayong masyak, okay? Huwag kayong mabigla. So, wag ka nang mag-save para kayo maman. Don't save money, okay? So, anong gagawin ko, Doki? Eto, sinasabi ko na yung bakit. May outline naman po tayo. Bakit? Malinaw na sa atin ang reason, di ba?
Kasi nawawala din. Hindi mo alam kung saan napunta, nababawasan. Okay? Second, how? Paano? Anong gagawin ko? Ganito. Iplano mo na, you sit down, okay? Get your notebook, tinan mo yung sweldo mo. Okay? Bilangin mo yung sweldo mo. Then, you fix. Yung sinasave mo, sinasabi mo, i-fix mo yon. Halimbawa, sabihin mo, nagsisave ka monthly. Ngayon na, at present, you're saving, let's say, 5,000 naman. Okay? Doon sa mga OFW. Dito naman sa Pilipinas, let's say, nagsisave ka ng 1,000 or 2,000. So, that's fair enough. That's good enough, okay? So, 5,000 tsaka 2,000, di ba sinasave mo yan? You will just be doing the same. Pero hindi mo siya save sa bank account, sa envelope, kung saan-saan mo siya sinasave. You will not do that, okay? So, ang gagawin mo, ididiretso mo na siya sa investment. Para sigurado tayo na hindi mawawala ang yung savings. Huwag ka nang mag-save. Irene, huwag ka nang mag-save, okay? Idiretso mo na sa investment. Kasi ang sinasave mo, Irene, okay? Yes, sister. Inilalagay mo sa binary. Kain tayo ng kain sa labas. Kinukuha din natin yung savings natin. Hindi tayo makali. May gusto tayong bilhin. Okay? So, ngayon ang gawin mo po, pagkaskuha mo ng sweldo, syempre, iwalay mo na si tithes. Okay? Then, yung sinasabi mong sinasave mo, yung 2,000, kung dito sa Pilipinas, then, ilalagay mo, direct mo na siya sa investment. So, ang prerequisite niyan is to see, okay, study talaga ang gagamitin ko anong best investment para sa'yo. Anong investment yung kaya mo? Okay? Pangalawa, naiintindihan mo, at least not just the technical, hindi masyado sa technical, pero alam mo kung paano ka kumita. Kasi may mga investment na hindi mo alam paano ka kumita ng pera, di ba? Doon tayo na-scam. May marami nagme-message sa atin, Doc Dean, 1 month daw, kikita pera ko ng 50%. Wala akong nakitang gano'n, na 60%. Ibabalik agad sa'yo in 3 months, yung buong punan mo. Tas may kita pa. So, wala akong nakitang ganong investment. Dapat malaman natin. Okay? And third, kaya mo siyang i-sustain in 3 years, 5 years. Without hurting your budget. Na hindi nagsasakripisyo yung pamilya mo. Kasi ang pamilya natin, mga kaibigan, mga OFW dito sa Pilipinas, naka-fix ang expenses niyan. Kaya kailangan what you have promised to them, dapat binibigay mo. Like, for example, si mother ko, may pinramis ako niya na binibigay ko. So, kahit anong mangyari, may bibilin man ako o wala, ibinibigay natin ang share niya. Okay? Kasi, naka-fix ang mga expenses nila, expenses sa bahay. Diba? So, hindi mo kailangan idama yung expenses mo sa bahay sa yung investment. It's separate. Kaya nga, ang ina-advise ko, mag-establish ka ng at least 2 to 3 sources of income mo para magawa mo yan na maayos. Okay? So, ano mga investment pagpipiliin mo? Doon tayo sa ordinary investment. So, pwede kang pumili ng Pag-ibig MP2. Okay? Pwede kang pumili ng Sun Life VUL or Sun Life 3-in-1. Okay? Para may kasama na rin yung investment. Pwede ka rin mag-IMG, Kaiser. Para may kasama ng health insurance. Okay? Ano pa? BPI UITF. You just go to UITF, BPI. And any bank. Meron mga mutual funds sila. So, para nakadiretso na doon yung iyong investment. Kasi, bakit ko pinapadiretso na? Napakalit lang naman starting niyan. Pag-ibig MP2, you can start as low as 500. Sun Life VUL, kahit magkano, yung meron nga silang parang mutual funds ata or money fund ba yun? 100 nga pwede di ba? So, yung 3-in-1 naman nila, minimum of 1,200, kaya-kaya mo rin. Di ba? So, ano pa, IMG, siguro yung Kaiser nila, parang may starting 2,000, something like that. I'm not sure of the exact figure. Pero kung meron kang further question yan, message mo si Ma'am Laura Bautista o ako. May i-connect kita. And sa Sun Life naman, Sir Jason Solomon. Okay? So, sa BPI UITF naman, you go to any BPI branch. So, sabihin mo lang, mag-invest po ako sa UITF. The minimum is, ang minimum niya is 10,000. Di ba? So, itabi mo muna yung 10,000 mo. Then, after that, pag start ka ng 10,000, ilagay mo na dyan. Then, yung pera mo, pwede mo na dagdagan yan as low as 1,000 pesos. Okay? So, naka-start ka na investment mo. Hindi ka nag-save, pero naka-start ka na investment mo. Doon ka lang siguro sa portion ng BPI UITF na magsasave ng 10,000. Or, hindi naman siya savings na challenge siya. Like yung mutual funds. May 500 challenge tayo, di ba? So, i-challenge mo rin sarili mo. 1,000 challenge for 10 months. Makabu ka ng 10,000. Okay? Alright, so kung may pera ka ngayon, kunin mo na yung 10,000, ilagay mo na sa BPI UITF, alright?
And meron tayong tinatawag na high-level investment. Real estate yun and forex. So, iba naman yun. Medyo high level yun. Pero, yun yung mga pwede natin pang alternatibo, ibang pwedeng gawin. Okay? Alright, so, yan. What else? So, ganito. Dog G, paano kung bigla ko nangailangan? That's why, ito yung ka-third natin. Okay? So, unahin natin. Alam mo dapat ang reason ba't hindi ka mag-save. Kaya pag pinangwento mo yung aking YouTube, sabihin mo sa kanila, yung vlog ko, you can explain. O pag pinaliwanag mo sa wife mo, sa husband mo, sa mga anak mo, bakit hindi ka na kailangan mag-save, alam mo yung reason. Okay? Second, kung paano, yan, binanggit ko na sa iyo, start establishing, start applying for this investment na kaya-kaya mo naman. Okay? And third, okay? So, pag bigla ka nangailangan, don't forget also your emergency funds para magtuloy-tuloy pa rin yung investment mo. Na pag may nangailangan sa pamilya mo ng 1,000, 2,000, hindi ka agad mag-withdraw ka sa UITF. Agad mag-withdraw ka sa mga ibang investment, di ba? For 3,000, bigla wala kang mailagay. So, ang gawin mo, mag-start ka ng mag-establish ng yung emergency funds. Alright? Emergency funds. So, paano yan, Doc G? Monthly, maglagay ka lang ng, let's say, 500 pesos. By the way, doon pala sa investment, pwede mo rin dyan isama yung co-op, 2,800, pwede na. Sa iba, 2,500 lang, pwede, di ba? Okay, so then mag-add ka every payday ng 1,000, pwede, tinatanggap mo ng mga co-op yan. Basta make sure, ang co-op na pupuntahan mo, 10 years na. 10 years pataas. Hindi pwedeng 1, 2 years pa lang, okay? Doon na tayo sa sigurado. At least maganda yung track record, 10 years, okay? Alright, so start establishing your emergency funds. A month, kahit 300 or 500, maglagay ka sa isang envelope. Hindi siya savings, emergency funds. So, in case na biglang may sumakit sa inyo, di ba? Sa iyo o sa pamilya mo, dali sa emergency, kailangan lang ng 3,000, meron kang pera. O kung meron biglang ipapayos sa bahay mo, biglang tumulo, repaint, repaint kami na repaint ngayon. Paparepaint tayo, magre-resume tayo ng Monday. So, yun yung mga pwede natin dapat gawin. Meron tayong emergency funds. Okay? So, pag emergency, immediate na kailangan, yan agad ang pera mo. Kaya wala siya sa, hindi siya dapat nakasama sa ating investment. Okay? So, yan mga G-Livers, ang dahilan at paanong hindi ka na dapat mag-save para kayo yumaman. Mas maghihirap ka pag nag-save ka. Kasi ang savings mo nawawala, nababawasan, na hindi mo namamalayan. Before knowing it, wala ka ng pera sa bangko. Naubos na, napambili mo na ng maraming bagay, okay? And, kung gusto mo pa ng further na assistance for this, I can coach you. Message mo lang ako, 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Paki-follow ako, okay? Like ba yun? Like. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!